Good day guys. So welcome back na naman sa ating channel guys. So thank you pala sa mga subscriber ko sa support nyo sa akin sa YouTube ko. Thank you po. And sana no skip ads lang guys para kahit konti makatulong sa akin. So umpisa na natin. So ang pag-uusapan natin ngayon is yung shorted PCH o shorted chipset. Paano mo malalaman? So malalaman mong shorted ito yung PCH natin yung chipset natin ito, GPU, CPU. Paano mo malalaman kung shorted to? So halimbawa, ang shorted PCH kasi lagi yan yung laptop mo nag-on pa. Kumbaga may power siya. Pero minsan walang display. Pero hindi lagi na walang display, okay? So, yung ibang mga laptop, nag-on siya, nagbo-boot siya, makakarating siya sa yung magba-browse ka pa. Kumbaga, pwede ka pa mag-browse ng Google. Tapos, biglang maghahang. Laging naghahang. Tapos, hindi umaandar yung keyboard. Pag Control Alt Del mo, walang mangyayari. Tapos, i-force shutdown mo na lang. Tapos, pag on mo ulit, no display na. O minsan, magkaka-display ulit. Kasi hindi pa masyadong, bakit? Nagdi-display pa. Bakit? Kasi po, yung chipset natin, kapag hindi niya pa na-meet yung maximum na overheat niya, mag-on pa yan. Pero pag katagalan, pag uminit na yan at talagang may tama na itong ng chip na to, hindi na magkaka-display yan. Pag lalo na kung sobrang na talaga, yung grabe na talaga yung sira ng chip, hindi na siya magdi-display, magkaka-display. Kasi halimbawa, minsan marami nagtatanong sa akin, no display siya. Sir, paano po ba i-troubleshoot yun, no display, no? May mga tutorial ako dyan, di ba? Pero, kapag no display siya, i-check mo muna lahat ng mga supply, yung mga main. So, kung i-check mo, pag check mo lahat yung voltage at meron lahat, like yung sa GPU o yung sa RAM slot dito sa part na to, i-check mo lagi yung MOSFET na malapit dito na konektado. Halimbawa ito, ang MOSFET niya is ito. Yung coil niya is ito yan. Kung i-check mo yan, yung 1.5 volts, kailangan makakuha ka dyan. Tapos dito rin, ang pag-check mo rin yung GPU mo. Kung may tutorial na ako nito yung kapag may voltage itong part na to at wala siyang display, sabi ko nga 1 minute 450 na hit dito, yung hot air mo 1 minute, di ba? Yun yung pag titingnan mo pag black screen. Pag nagka-display siya, ibig sabihin may tama to. Pero hindi makukuha sa hot air lang yun. Siguro under yun mga 2 months, 2 weeks, hindi natin malalaman yan. Nasa sira ng chip mo yun kung hanggang kailan itatagal niya. So pag chipset naman, 'di ba? Nag-on pa yan, 'di ba? Ibig sabihin, yung mga voltage supply mo sa laptop mo, okay siya. Kumbaga, na-troubleshoot mo lahat, okay siya, 'di ba? Ibig sabihin, present yung mga 'yon. So ngayon, pag nagba-black screen siya at okay naman yung GPU mo at okay lahat dito, check mo tong chipset mo. Paano mo malalaman kung may sira tong chipset mo? Ang pinakamadali at pinakamabilis na dyan, ilagay mo yung charger mo, isaksak mo yung charger mo. Tapos nun, pagkasaksak ng charger mo, hawakan mo.
Kasi pag sinaksak mo yung charger mo, iinit yung CPU. Normal lang yon pag uminit yung CPU pagkasaksak ng charger. At yung chipset mo, iinit din yan. Pero, dapat mas mainit itong CPU mo kaysa dito. Ngayon, kung pagkasaksak ng charger mo, uminit to, tapos uminit din to, ngayon, kung mas mainit ito kaysa dito, ibig sabihin, magduda ka na ito may tama to. May problema to. Dapat ito hindi ganong kainit, warm lang. Ito, iinit to, normal lang. Normal lang na uminit siya. Pero ito, pag uminit na mainit siya, hindi po normal yon. Yung pinaka mabilis na way para malaman mo na shorted yung chipset mo. So, lalagyan natin ng alcohol. Dito lang sa may chip niya, yung pinaka-chip niya, itong silver na to. Yan. Lalagyan mo lang ng konti. Yung saktong malalagyan lang itong silver na to. Yung nasa gitna. Ngayon, ang next mong gagawin, isasaksak mo yung charger mo. So, pagkasaksak ng charger mo, wait mo lang, hintayin mo lang. Kapag natuyo yan, yung nilagay mo na alcohol, so ibig sabihin nag-overheat siya, may tama yung chipset mo. Ganun lang kasimple yun.